Good day everyone, welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. At dahil nakaupo na ako dito sa sahig at pinag-usapan na natin kanina sa isang video yung tungkol sa shifting, yung tungkol sa sweet spot and the G-spot and everything. So ngayon naman, i-entertain ko yung isang tanong na nakalimutan ko nang sagutin. Sobrang tagal nito, pero babalikan ko ngayon. So dito sa nagtanong, para sa'yo to, sana naalala mo pa. Tinanong mo ako, sabi mo, palagi mong naririnig na binabanggit ko yung GP shifting. Bakit ko daw yun gusto at ano daw yun? Okay, so napakasimple lang ng ating video for today. Ay, mali pala. Dapat pala. Napakasimple lang ng ating video for today. Okay. So, maraming motor ang may kakaibang shift patterns. Huwag nating pag-usapan yung mga rotary patterns at saka mga alternating patterns or whatever. Pag-usapan natin yung standard. Ang standard is 1 down, 5 up. Okay? Yun yung standard shift pattern. Or, ang tawag ng iba is street shifting or road shift. Okay? Ang GP shift is kabaligtaran nun. Ang GP shift is 1 up, 5 down. Okay? Now, napakadaling unawain ng mechanism ng GP shifting. Lipat tayo sa XSR 900. Okay, so we are now looking at the shifter assembly of the XSR 900. Makikita mo, ito yung kanyang shift lever. Okay, nakakabit siya sa isang shift rod. At yung shift rod nakakabit dito sa actuator arm. At yun yung nakabolt dun sa shift drum. Okay, so kakaiba siya dun sa mechanism ng 400NK. Dahil ito, pwede mo tong i-convert into a GP shift pattern. Now, gagawin ko sana yun para sa inyo sa video na to, nga lang hindi ko to motor, so hindi ko siya pakikialaman. At may nakikita akong problema. Ito, may nakaharang, may clearance issues. Alam niyo kung paano natin gagawin dapat yon? Napakasimple. Tatanggalin natin tong actuator arm na to. Tatanggalin natin tong shift rod at itong actuator arm, babaligtarin lang natin. Ilalagay natin dito yan. Tapos itong shift rod, dito na ngayon sa pupunta. Yan, dito ngayon sa, pero nakaharang. Nakaharang itong assembly ng rear set. Okay? Tatama dito yung shift. Ito, yan o. Pag inangat ko dito yung shift rod, mayroong clearance issues. But, if you can imagine, kung wala tong clearance issue na to, wala yung fitment issues, pag binaligtad ko lang tong shift actuator arm, magiging na tong GP shift. At sa halip na siya ay 1 down, 5 up, siya ay magiging 1 up, 5 down. Okay. Now, alam na natin kung paano gumagana ang GP shift. Ano yung GP shift? Bakit naman gugustuhin ng isang tao ang GP shifting? Now, itong GP shifting, ang hirap itong ginagawa ko, para ako namboboso nito eh. Ang GP shifting ay nag-originate sa mga race bikes kasi gusto nila ng mas maayos na shift pattern for faster cornering while racing. Ang problema daw kasi, kung sila ay mag-upshift na inaangat ang shifter, di ba? Yung regular shifting is ang upshift ay angat-angat, di ba? Sungkit-sungkit. Ang problema, kunin natin yung ating tsinelas. Ayan. Ang problema kanyo diyan, yung kanilang foot action, dudukutin pa nila, susungkitin pa nila yung shifter sa baba. Ibig sabihin, lulubog yung paa nila na mababa
saka pa sila susungkit ng shift. Yung paglubog ng paa na yun, it creates clearance issues kapag halimbawang nagdadagdag ka ng nag-upshift ka while cornering. Ngayon, walang problema sa downshift kasi ang downshift nasa level na ito lang yung paa mo. Hindi siya magkakaroon ng clearance issue sa semento dahil hindi mo dinudukot pababa yung shifter. So ang kagandahan daw ng GP shift is that when you want to shift up, nandito yung paa mo, tatapak ka lang ng tatapak. And another benefit is mas mabilis mag-upshift kung tapak lang ng tapak. Yan. Now, here's the thing. Merong mga nangangarera, and especially merong mga nag-champion sa karera, nanalo sa karera, and they did not use GP shifting. May mga racers na piniprefer pa rin ang road shift. Yung ang upshift ay sungkit. So, ang bottom line nito is, it does not really matter. Walang magical advantage ang GP shifting sa road shifting. Kasi merong mga racers at merong mga champions na gumagamit ng standard shifting na nananalo sa karera. And here's another thing. Pagdating sa street riding, lalong nonsense, useless ang GP shifting because it's just the preference of the rider. It's just for convenience. It's just for comfort. It's just for style. Now, hindi ko sinasabing hindi komportable yung standard. It is. Kasi lahat ng motor nakaganon. So, it's not really the end of the world sa pagdating sa comfort and convenience. No. So sa tingin ko, marami ang gusto ng GP shift for straight riding dahil sa style effect. Oh, my bike is on GP shift, bro. Well, ano naman ngayon, tol? Now, ako, personally, I would like to use the GP shift pattern kasi gusto ko yung mas mabilis na reaction time ng upshift na tapak lang ng tapak. Kasi ako ay nagka-clutchless shifting. So, mas madaling mag-clutchless shifting kapag ang upshifts ay boom, tapak lang ng tapak. Yung nga lang, unfortunately, sa motor ko, napakahirap, close to impossible na i-convert into a GP shift pattern. There's a way, pero magastos. Maraming papalitan, maraming tatrabahuhin. Okay, so again, thank you so much for that question. Natabunan na yun. Ilan ba tayo? 8 minutes? Okay, natabunan na yun. Ngayon ko lang uli nabasa sa Messenger, sa Facebook Messenger. Now, for everyone who has question, if you have questions in mind, if you have comments, feedback, ipadala nyo lang sa Facebook Man Cannot Ride Messenger. Hanapin nyo lang sa Facebook, and I always look into that every day. Nga lang minsan talagang natabunan o hindi ko na napansin. But I will do my best to reply to your messages. Katulad nito, yung tanong na to sa GP Shift, ang tagal na nito pero ngayon binabalikan ko. Now here's the thing. Matapos kong explain sa kanya kung ano ang GP Shift pattern, sabi niya sa akin, yan pala yung ine-explain ng isang motovlogger. Hindi ko na sasabihin kung sino motovlogger yun. Okay. Sabi niya, yan pala yung ine-explain ng motovlogger. Sabi ko, yun naman pala eh. Diba? Parang sa isip-isip ko, yun naman pala eh. Na-discuss na pala ng motovlogger yan sa'yo. O ba't tinatanong mo pa ako? Diba? Sa chat lang to ha. Sa chat lang to. So, sabi niya, kasi idol ko yun eh. Sikat yun eh. Ang inang yan. So, porket yun, sikat. Yung sinabi niya, paniniwalaan mo. Tapos ako, hindi. Kinakailangan pa akong i-grill. Bakit ko daw gusto? Ano daw ganun? Ano daw ganun? Diba? Napaka-unfair. Napaka-unfair minsan ng mundo. Which is true. I mean, hindi naman talaga fair ang mundo.
I'll see you on the next video dito sa American Red.